Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong linggo tayo nagpupuri at nagpapasalamat dahil pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng Senyor Santo Niño. Napakalapit natin sa Santo Niño dahil ito ang unang debosyon na dumating sa ating bansa dito sa Pilipinas nung tayo ay nakonberte sa pagkakatoliko sa pagka-Kristiyano. Pero tayo ay inaanyayahan hindi lang ipakita o i-display ang larawan ng Santo Niño. Tayo ay tinatawag at inaanyayahan ng Diyos na maging kamukha ng isang maliit na bata. Maging mabait tayo. Maging mapagkumbaba tayo. Naway tumibay ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, kamukha ng isang maliit na bata. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayo sa matigas nating paniniwala, sa matigas nating ulo, hindi tayo nagbabago sa ating mga pagkakasala, yan naman tayo nanatiling nahirapan at tayong naging dahilan ng paghihirap at sakit ng iba. Pagsisihan natin ating mga pagkukulang, tayo magpakumbaba, humiling tayo muli ng awa at pagpapatawad sa Diyos para makita tayo minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus. Kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis sa pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaon nang nasa kadiliman. Namanaag ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay nagmamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Naalaala ko kayo sa aking pananalangin. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo, na wag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Palakpakan po natin ang ating Senyor Santo Niño. Happy feast po ng Santo Niño sa inyong lahat. Nung ako po ay naka-assign pa sa aking unang parokya, every October 31, kami po ay nagpa-parade of saints tuwing Halloween. Inaanyayahan po namin yung mga bata na imbis na magsuot po ng mga nakakatakot, ng parang mga halimaw, vampira, zombie, demonyo, pinapasuot po namin yung mga bata ng damit ng mga santo. At ang pinakamagandang costume, binibigyan po namin ng premyo. Ang dami po mga bata na sumasali. Napakaganda pong tingnan ng mga bata. Mukha po silang mga anghel. Mukhang banal ang lahat. Pagkaka-cute po ng mga bata. Pero, nabigla po ako. Kasi, merong isang maliit na bata nakasuot ng parang magsasaka. At nagtanong po ako sa magulang niya, "Sino pong santo ito?" Sumagot po yung parent niya. Sabi niya, "Father, Santo Niño de Magsasaka," sabi niya. Oo nga pala. Meron palang Santo Niño, binibihisan ng parang magsasaka. Meron pang isang bata dumating, may dala-dala pong paso, punong-puno po ng barya ng pera. At tinanong ko naman sa magulang, "Sinong santo to?" Ang sagot po niya, "Father, Santo Niño de la Suerte." Oo nga naman po, di ba? Nauso yon. Alam niyo, mga Santo Niño, may daladalang pera. Huling dumating, pagkarami-rami ng mga bata, akala ko po nagpapalimos sila. Bakit? Kasi ang suot nila, nakasando lang at nakashort. Yung iba mukha pang gusgusin. Tapos, may daladala pa silang stick na krus. Tinanong ko po sa mga magulang, "Sino po mga santo ito?" Ang sagot ng mga magulang, "Father, mga Santo Niño de Palaboy." Pagkakita ko po dun sa isang bata, sinisipon pa. Kaya tinanong ko, "Ito ba Santo Niño de Sipon?" Sabi ko, "Ay Father, pasensya na po. May sakit po yung bata, pero dahil gusto po niya makatanggap ng candy, dinala ko na rin po dito." Nakakatuwa po, no, na ang Santo Niño gusto nating maging kamukha ng tao. Amen? Diba? Meron pa nga mga Santo Niño na mukhang pulis, Santo Niñong bombero, Santo Niñong nagbabasketball, Santo Niñong nurse, Santo Niñong abogado, Santo Niñong estudyante, Santo Niñong doktor. Pero, kung pagmumunihan po natin, tama ba talaga itong ating ginagawa? Hindi ba baliktad? Di ba dapat tayo ang nakikimkamuka sa Santo Niño? Amen? Dahil ano po ang sabi ng libro ng Genesis? That God made man in His image and likeness. Amen? Ginawa tayo ng Diyos sa muka at wangis niya.
Kapag binaliktad natin yan, kapag ginawa natin ang Diyos, kamukha ang tao. Ang tawag dyan ay idolatry. Idolatry kapag ginagawa mo ang Diyos sa wangis mo, sa gusto mo, sa ninanais mo. Kapag ang Diyos ginawa natin ayon sa ating gusto, hindi na Diyos yan. Ang tawag dyan, idolo. Amen? Pinapaalala po ng Piesta ng Santo Niño sa atin na ang Diyos nagkatawang tao. Bakit? Para ang tao ay ibalik niya sa pagka-Diyos. Kaya imbis na gawin nating kamukha natin ang Diyos, dapat tayo ang sumusunod at nakikikamuka sa Diyos. Yan po ang pinapaalala ng ating ebanghelyo. Sabi ni Kristo, kung hindi tayo magbabago at magiging kamuka ng mga maliliit na bata, hindi tayo mapapasakop, mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Bigyan po natin ng pansin yung sinabi ni Jesus. Jesus said, unless you change. Ang salita pong change o pagbabago sa Griego ay metanoia. Ang ibig po sabihin ng metanoia ay pagbabago ng isip at puso. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay hindi lang pagbabago ng itsura, ng muka, ng damit, ng forma. Madaling gawin yan. Kapag may pera ka, pwede mong mapaganda ang iyong muka. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung mapaganda natin, mapabuti natin ang ating kalooban. Ano yung kasabihan? When you have a beautiful face, that is God's gift to you. And yet, when you have a beautiful heart, that is your gift to God. Amen? Ang ninanais ng Panginoon ay pagbabago ng loob, pagbabago ng ugali, pagbabago ng ating pagkatao. Walang muka ang Diyos, pero may ugali siya. At ang ugali ng Diyos ay kamuka ng mga maliliit na bata. Ngayon, ang tanong, anong ugali ng mga maliliit na bata na dapat nating matutunan para makabuka natin ang Diyos? 3 bagay lang po, tandaan nyo. First is humility, kababaan ng loob. Nung po minsan, ako po ay nanunood ng interview nung anak ni Henry C., si Mr. Hans C. Doon ko po nalaman, si Henry C., isa po dati sa mga pinakamayamang Pilipino sa ating bansa. Alam niyo po, pagkayaman-yaman daw niya, hindi pala siya nagsusuot ng relo. Opo, ganun po kasimple si Henry C. At nung nagsuot daw siya ng relo, hindi man daw po Rolex, simpleng relo na may advertisement pa po na design. Kaya tanong po ng anak niya, Dad, hindi ba nakakahiya yan? Pagkayaman-yaman mo, ikaw may-ari lahat ng SM. Bakit hindi ka bumili ng magandang relo, mamahaling relo, Rolex? Alam niyo po yung sabi ni Henry C. Sabi niya, bakit ako bibili ng mahal na relo, ng Rolex? Parehas din naman ang sasabihin na oras niyan eh. Tingnan niyo po, ito ang sikreto ng mga mayayaman at makapangyarihan, ang pagpapakumbaba. Kahit nga po ang bilyonaryong si Ramon Ang yan ang prinsipyo. Sabi po niya, kung gusto mong yumaman, maging simple ka, maging humble ka. Bakit daw naghihirap po ang napakaraming mga Pilipino, sabi ni Ramon Ang? Kasi gusto natin palagi branded yung ating mga gamit. Yung iba, bumibili agad. Pagka mahal-mahal ng cellphone, wala namang pera, inuutang lang. Napakaraming luho ng iba. Pagkatapos, nakatira lang daw po sa barong-baro. Makikita mo, ang daming alaga, ang daming aso, pinapakain. Minsan, ang pagnanais nating umangat, yan ang nagiging dahilan ng ating paghihirap. Di po ba? Dahil gusto mong pagmalakihan ang iba. Anong nangyayari sa iyo? Napapagod ka. Gumagastos ka sa pera na wala ka naman. Nauubos ka. Kaya nga po ang turo ng ating Panginoon, whoever becomes humble like a child shall become the greatest in the kingdom of heaven. Greatness starts with humility. Tandaan niyo po yan. Isipin niyo po, ang makapangyarihang Diyos, nagpakababa siya.
sa libro ng Genesis, ang Diyos yumuko, humawak ng lupa para tayo ay gawin. At sa Ebanghelyo, narinig po natin kung paano ang Diyos nagkatawang tao. Mula sa langit, naging tao, nagkaroon ng laman ang salita ng Diyos. Nakamukha natin ang Diyos, puwera lang ang kasalanan, para tayo ay iligtas niya. What does humility mean? It does not only mean making yourself low, but humility means don't think of yourself big. Ulitin ko po yun. Humility means don't think of yourself big. Yan ang pagpapakumbaba. Huwag mong iniisip na malaki ka. Look at Goliath. He was big. He was large. He was strong. He was powerful. Many people were scared of him. And yet, who defeated Goliath? Sino po yung nakatalo sa higanting si Goliath? Di ba si David? Sino si David nun? Maliit lang siyang bata. Simple lang siyang pastol. At anong ginamit ni David para matalo niya, mapatay niya si Goliath? Isang maliit na bato. Di po ba? May mensahe ang Diyos sa atin dito. Sinasabi niya sa atin, huwag mong naising maging malaki. Kasi iisa lang ang malaki. Tanging ang Diyos lang. Amen? Kung ang Diyos na malaki, nagpakababa, magpakababa ka rin. At siguradong pagpapalain ka niya. Be humble, be little, be simple like a child, and you will be blessed. Kasi kapag ninais mong maging malaki, magiging kamukha ka ni Goliath, babagsak ka. Amen? Ang mga pinagpapala ay ang mga nagpapakumbaba. Amen? But secondly, be kind like a child. Maging mabait ka naman. Jesus said, whoever receives a child, receives me. Noong pong panahon ni Jesus, mababa po ang katayuan ng mga bata sa lipunan. Wala po silang boses, wala po silang pangalan, wala silang kapangyarihan, hindi po sila kinikilala. At kapag tinanggap mo ang isang maliit na bata, yan ay pagpapakita mo ng kabutihan at ng awa. Maniwala ka kapatid, sa pinakapuso mo ay tinanim ng Diyos ang kabutihan. Our natural setting is not selfishness, but selflessness. Maniwala ka, mabait ka talaga. Amen? Kaya sabihan mo, yung katabi mo, mabait ka. Paalaala mo, mabait ka. Baka nakalimutan lang nila. Hindi po ba? Kapag nagsusungit na, kapag nagagalit na, kapag ang iinit na ang ulo, paalaala mo, nakalimutan lang. Mabait ka talaga. Amen? Hindi ko po alam kung nakapanood na kayo sa TikTok, nagiging viral experiment po ito, ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po ang ginagawa ng mga magulang? Kumukuha po sila ng 3 plato. Pero dun sa 2 plato lang po, nilalagyan ng pagkain. Pagkain sa harap ng nanay, pagkain sa harap ng bata. Ipapakita po nila dun sa kanilang anak, walang pagkain yung tatay, yung ama. At alam niyo po, kapag nakita ng baby, ng bata, malungkot yung tatay dahil wala siyang pagkain, anong ginagawa ng bata? Kukunin po niya yung pagkain niya. Kung hindi po niya hahatiin, ibibigay niyang buo yung pagkain sa kanyang ama. Hindi po ba nakakatuwa yun? Tingnan niyo po, walang nagturo dun sa bata. Pero nararamdaman niya sa puso niya, ano yung dapat mabuting gawin. Yan ang tinanim na kabanalan ng Diyos sa puso ng mga bata. At the very core, we have love. We have goodness. We have kindness. Minsan, nakakalimutan lang natin yan. Kaya nga po ang sabi ni San Francisco ng Sales, nothing is so strong than gentleness. Hindi kahinaan ang pagiging mabait. Ang mga mababait ay makapangyarihan. Ang mga mababait ay napapabilang sa kaharian ng Panginoon. Habang tumatanda tayo, yan ang malungkot na kwento. Nagiging masungit tayo. Nagiging makasarili
tayo. Bakit? Dahil mas pinaniniwalaan pa natin yung ating mga takot at nakakalimutan natin magtiwala sa Diyos. Di po ba? Kinakausap mo lang, agad, pinagbibisitan ka, sinisigawan ka. Di po ba? Kapag nai-stress kayo pong mga matatanda, dinadamay nyo sa stress yung inyong mga anak. Pinapalo nyo sila agad kahit na wala naman silang ginagawang masama. Di po ba? Kapag tumatanda na kayo, umiiksi yung inyong pasensya. Minsan, napakakwenta mo pa, mga kapatid. Kapag ganyan na ang iyong ugali, tumatanda kang paurong. Amen? Alam mong tumatanda kang mabuti kapag nagiging masaya ka, kapag mahinahon ka, kapag nagiging mabait ka sa lahat. Amen? Sino po sa tingin yung pinaka-successful na tao? Hindi po yung taong maraming ipon. Hindi po yung taong maraming ari-arian. Hindi po yung taong titulado, maraming diploma. Pero ang pinaka-successful na tao ay yung maraming taong natutulungan. Amen? Sana wag po nating kalimutan kung sino tayo nung bata pa tayo. Mabait ka talaga eh. Mabuti ka talaga. Marunong kang magmahal. One key that unlocks the kingdom of heaven is kindness. So, my dear friends, be kind every day like a child. Amen? Third and last, kahuli-hulihan po. Have a deep faith just like a child. Magkaroon ka ng isang matibay na pananalig, paniniwala at pananampalataya kamukha ng isang maliit na bata. Sabi po ni Jesus, hindi daw niya hahayaan na masawi o mawala kahit na ang pinakamaliit, kahit na ang mga aba, kahit na ang mga kawawa. Ang bata, kahit na mawala sa mall o kaya sa palengke, ano pong nasa isip niya? Hahanapin pa rin siya ng kanyang magulang. Hindi po ba? Maaaring umiyak, mag-alala ang bata. Pero ano ang nasa isip niya? Iniisip niya ang kanyang magulang. Hindi po ba? Look at that. The faith of a child. The child trusts that the parent will still find him or find her. So if you want to find great faith, look at the faith of a child. Kamakailan lang po, may napanood din po akong isang interview tungkol sa isang bata na may cancer. Tinatanong po siya ng kanyang ama, bakit sa tingin mo binigyan ka ng cancer ng Diyos? Sumagot po ang bata, kasi po special ako. Kasi po alam ng Diyos, kaya ko. Tanong po ng tatay, bakit hindi kaya binigay ng Diyos yung cancer sa ibang bata? Bakit hindi binigay ng Diyos yung cancer sa akin? Ako gusto ko, ako na lang yung magka-cancer kesa sa'yo. Alam niyo po ang sagot ng bata, napaka-sweet niya. Kasi po, kawawa yung ibang bata kung sila ang magkaka-cancer. Naniniwala po ang Diyos, nakakayanin ko ang cancer. Nagtanong po yung tatay, hindi ka ba nagagalit sa Diyos? Hinayaan ka niya na makaranas ng sakit dahil sa cancer. Alam niyo po kung ano sabi ng bata? Masaya nga po ako eh. Kasi kahit na may sakit ako, pinapasaya ako palagi ng Diyos. At ayaw ko pong maging malungkot. Gusto ko po ang ngumiti araw-araw. Sabi po ng tatay, alam mo anak, kapag ngumingiti ka, pag nasa hospital tayo, napakaraming mga tao ang napapasaya mo, sabi niya. Kaya naniniwala ako, bakit binigyan ka ng cancer ng Diyos? Kasi alam niya, ikaw ang magpapalakas ng loob ng ibang taong may cancer. Hindi po ba minsan nakakahiya tayong mga matatanda? Bakit kung sino pa yung mga bata? Sila pa yung merong malaki, malalim, matibay na pananampalataya. Tayo mga matatanda, ang dami na nating naranasan. Ang dami na nating natanggap na grasya galing sa Diyos. Ang dami mo nang nalampasan na problema. Pero bakit nakukuha mo pang magduda, magreklamo, maghinakit, magalit? Maniwala po tayo. Kung ang Diyos hindi niya pinapabayaan ang mga maliliit na bata na mawala at masawi, bakit kanya pababayaan? Mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. At magtiwala ka sa Diyos. Have great faith like a child, and you will be great. Mga kapatid, ang paalaala po ng kapistahan ngayon, hindi tayo tinatawag na gumawa ng Diyos ayon sa ating gusto. Tinatawag tayo ng Diyos
magbago, metanoia, ang maging kawangis ng Diyos. At habang nakatingin po tayo sa Santo Niño, maliit, payak, walang yabang, tanungin natin ang ating sarili. Mas humble na ba ako o baka mas lumaki na ang aking ulo? Mas naging mabait na ba ako o baka araw-araw nagiging mas sungit ako, nagiging mainitin ang aking ulo, mabilis akong mapikon? Mas malalim na ba ang aking tiwala sa Diyos? O baka mas mabilis pa rin na nararamdaman ko ang takot at pagdududa? Mga kapatid, ang totoong debosyon sa Santo Niño ay hindi lang po yung bihisan, ang ribulto. Ang totoong debosyon sa Santo Niño ay pagbibihis ng ating mga puso. Bihisan mo ang iyong loob ng humility. Bihisan mo ang iyong puso with kindness. Bihisan mo ang puso mo with deep faith. Tandaan niyo po, si Jesus naging maliit para turuan tayong bumalik sa Diyos. At kapag natutunan mong maging maliit, doon ka tunay na magiging dakila sa langit. Sa banal na misang ito, magpasalamat po tayo muli sa Diyos. Purihin natin siya, sambahin, dahil sa kanyang pagmamahal, pinagpapala niya tayo at gagabayan niya tayo pabalik sa kanyang kaharian. Yan naman, magpasalamat tayo sa gabay ng ating Panginoon, ang Santo Niño. Sabihin natin, Viva Santo Niño! Palakpakan po natin muli ang ating Santo Niño. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinarorohonan ng mga yumaho, nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Dooy magmumula, paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagpaparangal natin ngayon sa Santo Niño, pagtuunan natin ang ating mga kabataan at ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang buong simbahan sa pamumuno ng Santo Papa at mga obispo at mga pari ay magpamalas ng katangiang praktikal na pagkalinga sa ating kabatahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawalat ng guro at ang mga nasa media ay makatulong sa pagkikintal sa ating kabatahan ng mga tunay na pagpapahalaga at pagkaganyak sa kanilang pangsabuhay ng mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa lumago ang ating mga kabataan sa katapatan at kalinisan sa kanilang pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng Banal na Sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako, na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan, ay di mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhan na walay sa iyo noon ay kanyang ipinapisang muli sa iyo ngayon, upang ang mga napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan
at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na para sa mabilis na kagalingan ng mga may sakit nating kakilala o minamahal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, para mo ng awa pagbigyan mo kaming mga nakinabang upang marapat namin maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinagninikluhuran ng tanan sa pagkakamit ng kaligtasan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mag-ingat po tayo kapag gusto nating maging kamuka ng Diyos ang tao. Dahil ang tawag dyan ay idolatry. Gumagawa ka ng idol. Gusto mo ang Diyos sumunod sa iyo. Pero ang mas tama, dapat tayo ang sumusunod sa Diyos. Dapat tayo ang nakikiwangis, nakikikamuka sa Kanya. At paano natin mas makakamuka ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-uugali. Metanoia is a change of the mind and the heart. At para tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos, para tayo maging dakila. 3 ugali ng bata na dapat bihisan natin ang ating mga puso. Bihisan mo ang iyong loob ng pagpapakumbaba. Humility is not only a position, but humility is a disposition. It is an attitude. Don't think of yourself as big. Huwag mong iniisip na malaki ka, big shot ka, nakala mo kung sino ka na. Dahil tandaan niyo po si Goliath, pagkalaki-laki, natalo lang ng isang maliit na bata, isang maliit na bato. Huwag kang matakot na maging simple, maging maliit, magpakumbaba ka. Dahil ang mga nagpapakumbaba ang inaangat ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. But secondly, be kind, just like a little child. Your natural, original setting is selflessness, is kindness. Yung pagiging mabugnutin, yung pagiging mainitin ng ulo mo, yung inis mo, galit mo, natutunan mo na lang yan. Unlearn those negative characteristics. Unlearn those negative attitude. Be kind. Kindness is the sweetness of the heart. Pag mabait ka, ang tamis-tamis ng iyong karanasan. Hindi po ba? But third and last, just like a little child, have a deep faith in God. Bihisan mo naman ng pananampalataya ang iyong puso.
Buti pa mga maliliit na bata, payapa, nakakatulog. Dahil alam nila hindi sila pababayaan ng kanilang mga magulang. Tumanda ka lang, pero tandaan mo, anak ka pa rin ng Diyos. Para po sa ating assignment ngayon, para maipakita po natin ang ating pagpapakumbaba, ang ating kabaitan, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Maging santo kayo sa isang ninyo. Ulitin ko po yun. Maging santo kayo sa isang ninyo. If you have this deep devotion to the Holy Child of Jesus, become holy to a child today. Maghanap po kayo ng isang kawawang bata, isang batang nagpapalimos, isang batang nagugutom, isang batang KSP. Tulungan nyo, pakainin nyo, busugin nyo, gabayan nyo. Marami po dyan. A lot of children are trying to find love. May you become Jesus to them. Show your holiness to these little children. At ang Diyos, nakikita niyang lahat. Pagpapalain ka niya at gagawin kanyang dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and